What's up sa inyo mga kaitlog? At finally we are back again dito sa ating panibagong video, panibagong guidelines na naman sir. At syempre, gusto ko lang sana sa inyo guys i-share ang mga natutunan ko sa bawat factions kahit nang nasa ibang server pa ako dati, no. So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung mga nalaman ko at ano yung mga ginagawa ko dati or ano yung dapat kong gawin, no. So, I have 3 factions, no for the past few weeks, no, na naranasan. So, syempre matagal-tagal din ako guys. Pinakamatagal ko lang sa talaga guys is LSPD, no. So, wait lang, inom na ako guys ng kape. Kasi medyo nabalik na yung ating lalamunan, no, dahil so, unang-una sa lahat guys, mamaya na tong FBI, no. So, punta muna tayo ng labas, no. So, syempre ipapakita ko rin guys kung ano yung unang-una kong naging faction at papaano ako natanggap. So, ayan. Muna tayo. Syempre guys, abangan niyo yung vlog collab namin ni JB, no? Si JBYT. So, ayun guys, mag-admin duty muna tayo kasi syempre i-guide ko kayo sa naka-OOC kumbaga itong video na to is out of character muna tayo para syempre go to wait lang. Go to All Saints. Yan. Go to tayo ng All Saints mga sir. So ayun kung nakikita nyo, All Saints, no? So All Saints General Hospital, Los Santos. So una guys, dito ako una nag-faction sa pagiging EMS, no? At alam niyo na mga solid kaitlog natin diyan at nung unang-una kasi guys, isa lang ako citizen, then contented na ako doon, no? At minsan, one time meron sa aking nag-invite na si Boss Rainy, in-invite niya ako sa EMS, nung doon pa kami sa dating server, no? So alam niyo kung saan kami naglalaro. In-invite niya ako, and then, syempre, nag-start agad ako sa work. So, interview, ganun, live recruitment, kinausap ako ng leader ng EMS, and then, trabaho ko. So, nag-start ako sa pinaka-medic 1, so, ayun. So, ang ginagawa ko lang guys, nung nag-start ako dito sa faction na to ng EMS, sinunod ko lang yung lahat ng instruction, lahat ng kumbaga sinunod ko lang lahat ng rules, no? At syempre ginampanan ko yung aking role as EMS, no? Kasi minsan nakakita ka ng EMS na may baril, no? May shotgun or meron kang nakikitang EMS pero naka-armor, no? So, naka-sombrero. So, sa akin, normal EMS lang yung ginagawa ko. And ginagampanan ko yung role ko as a medic or nurse or doctor or what. So, EMS. So, pero saglit lang ako naging EMS, guys. Pero ang natutunan ko dun, guys, is dapat, halimbawa, kagaya nito, nandito ako. So, ang ginagawa ko dati is nag-i-stay lang ako dito. So, dito lang talaga. Kasi pag lakad ka ng lakad, at may nasalisihan ka ng magpapagamot sa'yo, is may hirapan sila, no? Hahanapin ka pa nila. So, dapat nandito ka lagi kapag ikaw ay medic 1, no? So, or mababa pa yung rank mo. So, hindi ka pa supervisor nyo or what, kung ano man, chief. So, dapat dito ka lang. At dapat laging may tao dito. Syempre, kapag may magpapagamot, dapat may tagasabi na doon ka magpapagamot sa may loob, no? So, dapat yan, by insurance na rin kayo. So, yung kinikikita nyo naman, yun yung mga ginagawa ko. At lumalabas lang ako dati, guys, pag naka-off duty, no? So, pag mag-off duty ako, punta lang ako sa locker, then off duty, and paglabas ko, yun, malaya ako, so, pasok ko ulit. Syempre, hindi porket mag-off duty ka hanggat gusto mo lang, no? So, pag once na may faction ka, so, gagampanan mo yung pagiging kumbaga, ay ito na yung buhay mo, kumbaga kung sa totoong buhay, hindi yung parang okay lang, hindi naman ako naka-duty, mag-duty lang ako kung kailan ko gusto. Dapat hindi ganon. So dapat meron kang certain time, sa term. So meron kang time na binibigay doon sa faction mo at meron kang time para sa kumbaga 90% oras mo sa faction, 10% sa pagiging citizen, no? At syempre yun lang. Lumalabas lang naman ako pag naka-duty, pag nagdi-dispatch, no? So minsan
Dati nararanasan ko na ako yung medic, ako yung nag-dispatch, lalo na pag madaling araw, syempre tulog na yung mga tao, maraming player, maraming nagpapatayan, no? So, yun lang naman yun sa akin. So, punta naman tayo guys ng LSPD na. So, go to LS tayo. So, ayan. Siyempre, at nandito na tayo guys sa LSPD, no? So, punta natin dito sa LSPD. So, i-share ko kung gaano ba ako katagal dati ako syempre sa lumang server, no? So, kung saan ako dati naglalaro. Kung saan rin ako dati nag-LSPD chief. So, unang-una guys, ang pagsaba ko talaga nun is hindi agad sabing cadet. So, kinakailangan lang talaga nila ng, nagulat lang ako kasi parang nirecommend ako, no? So, kumbaga, ang ginawa ko lang nung EMS pa ako is, sinunod ko talaga yung pinaka-proper work ng AMS, no? Parang kumbaga, pure talaga ang ginawa ko talagang RP. No? So, pati mismong yung pagkilos ko, hindi ako palakad-lakad. Doon lang ako sa hanggat naka-duty ako, doon lang. So, humihingi ako ng permission paglalabas. And, syempre, meron akong time na binibigay. Halimbawa, itong time na to hanggang ganitong oras is mag-duty ako din. Sa oras na to, isa akong citizen, naka-off duty ako. So, ganun lang. And kapag syempre, citizen ka, hindi porkit naka-off duty ka, gagawa ka na ng kalokohan. So, hindi pwede yon. So, kailangan, pag citizen ka, mamuhay ka citizen na may trabaho ka bilang EMS, no? So, dapat ganun. And then, syempre, sinunod ko siya. Syempre, kumbaga, matutuwa sa yung tao, kumbaga, ganun yung nangyari sa akin. And, nausap ako na baka gusto mong mag-lead ng LSPD. So, kinausap ako. And then, tinanggap ko kaagad, pero parang siguro 2 araw, baka hindi ko na, kayang gampanan tong role ko. Pero, syempre, wala pa akong alam nun sa mobile kasi mahirap, hindi ko alam sa mobile, no? Syempre, 7 years ago, naglalaro ako dati sa LSRP, no? Sa isang international server. Pero, syempre, dito sa mobile, akala ko, malaking pinagkaiba, yung pala same lang. And, yun nga yung nangyari. Pagka aral ko ng commands. So, ship. So, yung mga matatagal ang LSPD nagjo-duty. So, ako nandito lang ako sa loob ng So, inaaral ko lahat ng commands, lahat ng situation, lahat ng RP, lahat ng producer, no? So, inaaral ko yon in 1 day. So, nalaman ko kung paano lahat and then nagets ko kagad and then ako na rin yung nagte-training sa mga LSPD, no? So, ang inuna ko muna is yung RP, no? So, bago na yan yung mga shootout na yan. So, late ko na yan tinuro sa mga old LSPD na ko nakasama. Kahit nasa old server, no? So, actually ngayong iba is LSPD dito pa rin. Kahit na LSPD na doon sa dating server na nilalaroan namin. Kumbaga, no? So, pag LSPD ka, kailangan na, kumbaga, ang masasuggest ko lang, huwag kayong masyadong siga sa mga citizen. Kasi pwede kayong parang overpower, parang lahat na makita nyo, kapkapan nyo sa daan, hindi yun ganun. So, parang may may call pa lang sa inyo, nilalagyan nyo ng kaso kahit malayo ka, or nagde-detain ka ng suspect na nakakap kahit malayo yung kotse mo. So, power gaming, no? So, wag tayong ganun, wag tayong maging BR. Kung kahit nasa ang server ka, wag mo siyang gagawin. Kasi, hindi ka kamo irerespeto ng mga player mo dahil siguro in-game talagang siga ka dito sa in-game, pero pagdating mo sa Discord is nirereklamo ka na pala, di ba? Parang nagiging mukhang hambog ka sa kanila, no? So, ayun, syempre, pero nandun yung pagiging kailangan matikas ka na umasta as a chief, no? Pero hindi naman all the time. Lalo na yung mga members, wag kayong masyadong wag tayo masyadong magyabang, wag natin gawing display yung faction natin para masabi lang ng player na to, ay, yung grabe naman police. So, kahit na roleplay lang to, syempre, yung server, pinaghihirapan gawin ng ating owner, no? So, kung inyong owner, tapos masisira lang dahil sa mga ganun. Kasi, pwedeng pumangit yung server dahil sa mga non-RP na police, non-RP na citizen, non-RP na FBI, non-RP na M. So, pwedeng pumangit yung server. Kapag faction nyo nangunguna sa pagpapapangit ng server at na pagiging non-RP, so, papangit talaga yung server, no? So, dapat hindi po ganun. So, yun lang po ang masishare ko as parang nung nag-LSPD ako. So, ito naman guys,
go to FBI. So, ito yung hawak ko ngayong faction. No? So, nag-FBI ako, nagpalit kami ni Levi. So, si Levi talaga yung ano nito, pero nagpalit kami, nakapag-usap kami. So, ayun. Medyo madalim na kasi guys pa, na paggabi na. So, nangyari, hi, Sir Miles. So, ngayon, vlogging ako. So, ito, what's up, Sir Jason? And yun nga, sa FBI kasi, ang masasabi ko lang talaga as FBI, dapat ang FBI is hindi nagro-ronda at hindi nagche-checkpoint, okay? So, ganun ang work ng FBI at ang FBI hindi dapat nagro-ronda at hindi po dapat nagpapakita in public, no? So, depende kung may operation kayo, no? Pa-wash out Smigol, anong unang vlog sa promotion? Naka naman. So, kasi maraming salamat sa pag-recommend sa akin as A5 dito sa ating server. So, maraming salamat, especially kay Boss Ritz, kay Sir Miles. Maraming salamat at sa mga admin natin dito at helper at citizen, lahat na. So, ayan, bilang FBI, no, mabalik tayo doon. So, bilang FBI, dapat hindi ka in public place, no? At hindi ka sabing nagpapakita sa mga tao at nagro-ronda kasi ang FBI lalabas lang kapag merong operation. Sorry, may tinitestingan lang si Sir Miles. Yun nga, ulitin ko, hindi yan nag checkpoint at hindi yan nagro-ronda talaga, no? At syempre kapag FBI ka, kailangan more on investigation at no, so kami bilang FBI dito, no, ang ginagawa namin is pag duty namin is /wanted agad kami. Malalaman agad namin kung malalaman namin sino yung huhulihin namin. Pero kung 1 star lang, hindi namin papakailaman, no? At lagi kaming nandito sa HQ, standby and investigation para malaman na pag mabigat na yung case ng isang player at mahirap siya hulihin, so doon kami papasok, no? At ang FBI dapat hindi nagche-checkpoint at hindi nag-ronda. Kasi alam niyo kung bakit. Gawain po ng yung pag-ticket, ang pag-ronda, ang pag-checkpoint, gawain po yan ng LSPD sa kanilang TE, no? Sa Traffic Enforcer Division, no? Sila po yung may hawak niya ng ganyang klaseng trabaho. At ang FBI po is more on undercover, operation, raids, and syempre kailangan connected sa LSPD, no? Syempre kapag dito ka na sa faction na to, kailangan maingat ka sa lahat ng galaw mo. Hindi ka dapat public kapag naka-page ka masyado, no? I mean, dapat pag FBI ka, dapat hindi laging nakikita ng tao kasi more on investigation ka. Hindi dapat malalaman ng isang player na kung saan kung saan ka at kung sino ka basta-basta, no? Syempre may medyo kilala na tayo dito sa kasi syempre nag-admin din tayo. Pero syempre hindi naman metagaming yung mga player natin dito at mababait kahit open city tayo. Sobrang ansaya ko kasi nga unti lang yung non-RP dito, no? At saka yung mga non-RP pag pinagsabihan mo nakikinig sila. No, may mga mailan din na auto-ban sila pero hindi naman sila tawag nito, nagpapa-unban sila na nagiging sila sorry. Doon yung nakakatuwa guys, no? So kaya mas maganda pasok kayo ng page ng Vendetta Roleplay and Discord kahit na na-download nyo na yung APK data, no? So kasi dito guys may mga auto jail tayo, auto ban, no? Mga automatic na baban ka na jail, no? At ayun nga, syempre mabalik tayo dun sa FBI. So pag FBI, medyo komplikado talaga yung mga work na FBI. So, one time, meron kaming isang operation na, so, ayan, ipa-flash ko dyan sa screen yung naging operation namin. And, yung operation na hindi madali kasi dinakip namin yung suspect, no? Dinakip namin yung suspect. And then, hindi namin agad kinulong kasi, kumbaga nangangatuwiran siya, no? So, hindi siya umamin, hindi siya nangangatuwiran.
I mean, nangangatuwiran siya, ayaw niya sabihin yung mga kasama niya, ayaw niya ibulgar. So, kumbaga, ang RP namin doon is hindi namin siya agad kinulong, pero free siya lumabas, pero hawak pa rin namin siya. So, ganun yung RP namin dito sa FBI. At syempre dito, kailangan trained ka talaga, no? So, mga trained ka talaga, highly trained ka talaga kahit sa mismong shootout, kahit sa mismong formation, mismong discipline, no? So, dito lahat talaga pinapagalitan talaga yan. Dito yung mga at saka magaling yung partnership ng bawat isa dito sa FBI. So, ayun. Syempre kami, pag nakita naming abuso yung isang player, no? Isang faction member, kinikik agad namin, no? So, pero kung nagkakamali sa RP, guys, hindi ko siya kinikik, no? Nagkakamali sa RP. Minsan akala lang natin abuso, yung pala akala niya lang ganto. So, kailangan mo ituro kasi pag kick mo siya sa faction ng ganun yung dahilan, hindi niya pa masyado marunong, kick mo siya sa faction or hindi niya naintindihan yung tinuro mo bago siya pumasok, is pwedeng makick mo siya, magpapasok ka ng bago, mauulit na naman yung issue, no? So, dapat hindi ganun. Pero sa ngayon, solid na rin yung team namin, nakapaglinis na, and yung iba siguro nakakalungkot din is lumipat na sa LSPD, yung iba nag-bad side. So, mas okay lang rin guys, kasi masasaya naman kami dito sa VRP, no? Lalo na yung mga nakakapasok sa Discord, yung mga kasama sa page, no? So, RP na RP talaga, no? At ayun lang guys, ang aking share ngayong araw. So, ayun guys, so, soon ituturo ko sa inyo to kung paano to ilagay kahit na wala kayong graphics mode, no? So, hindi ko pa nalagyan ng sound, naggagawa ko guys ng panibagong sound. So, ituturo ko to sa inyo kung paano to ilagay. So, next video pa rin siguro dahil may gagawin pa tayong mga guidelines at mga suggestion para sa ating gameplay. At syempre, ito po ay sarili kong experience, no? So, yun lamang guys. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, wag mo pong kakalimutan mag-subscribe and like, hit the notification bell para sa mga bago nating guidelines, mods or what, and gameplays. At yun lamang guys, at maraming salamat and goodbye sa inyo mga kaitlog.